Ayon sa mga reports, kailan lang, ang Shandong Carrier Strike Group ng People's Liberation Army Navy ng China ay nag-operate sa Philippine Sea na nagmamarka sa unang pagkakataon ngayong taon na ang aircraft carrier ay nag-deploy sa labas ng South China Sea. Bukod dun, kailan lang din, ang mga barko din ng Russian Navy ay naglayag din sa Philippine Sea kasama ang mga barko ng China. Marami tuloy ang nangangamba na baka pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, tulungan ng Russia ang China na lusubin ang Pilipinas. Lumalakas kasi ang military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Palaging nagsasagawa ang militar ng Russia at China ng mga joint military exercises. Tapos kailan lang ay bumisita ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa China kung saan nakipagkita siya sa presidente ng China na si Xi Jinping. Ayon sa mga eksperto, posibleng pinagpaplanuhan na ng Russia at China ang World War III. Siguradong kung magkakaroon ng pandaigdigang gera, magtutulungan ang dalawang bansa para pabagsakin ang Amerika at ang mga kaalyado nito. Ang Pilipinas ay isa sa mga kakampi ng Amerika kaya siguradong nagpaplano na ang mga general ng Russia at China sa kung paano makikipagdigma sa mga puwersa ng Pilipinas kung sisiklab ang isang world war. Ayon sa mga reports, noong Martes, ang aircraft carrier ng China na ang pangalan ay CNS Shandong ay namataan na naglalayag sa isang lugar na 323 miles ang layo mula sa timog silangan ng Miyako Island ng Japan. Bukod doon, ang Shandong aircraft carrier ay napansin ding nagsasagawa ng flight operations kasama ang mga fighter aircraft at helicopter nito. Ayon sa mga military analyst, mukhang naghahanda na talaga ang aircraft carrier ng China para sa isang matinding gera. Ang isang destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force ay nagbantay sa Shandong aircraft carrier ng China at ang mga fighter aircraft ng Japan Air Self-Defense Force ay nag-scramble din bilang tugon sa mga paglulunsad ng fighter jets ng aircraft carrier ng China. Ayon sa mga military analyst, talagang pinapakita na rin ng Japan sa China na hindi sila natatakot sa militar nito at pinapakita na rin ng Japan sa China na kung gusto nito ng digmaan, handa ang Japan na makipaglaban sa kanila. Ang Shandong aircraft carrier ng China ay dati na ring naglayag malapit sa Luzon noong June 26 bago bumalik sa mga tubig malapit sa Hainan Island. Pagkatapos noon ay nagsagawa rin ito ng drill kasama ang iba pang mga barko ng China sa South China Sea. Mukhang talagang pinag-aaralan na ng Navy ng China kung paano sila makikipaggera sa Pilipinas dahil madalas itong pumupunta sa bansa. 3 beses na nagde-deploy ang aircraft carrier ng China sa Western Pacific malapit sa Pilipinas. Tapos ngayon, pati ang Russian Navy ay naglalayag na din malapit sa Pilipinas. Parang may pinaplano talaga ang dalawang bansa na to. Ayon sa mga military analyst, posibleng sabay-sabay nilang atakehin ang mga military base sa Asia kung saan mayroong mga sundalo ang Amerika. Baka kasi ang balak ng China ay ang wasakin muna ang mga military base ng mga bansa na posibleng tumulong sa Taiwan bago nila lusubin ang isla. Alam kasi ng China na kung lulusubin nila ang Taiwan, mataas ang posibilidad na tulungan ito ng Amerika, Japan at Pilipinas. Kailan lang ay nagkita ang mga leader ng 3 bansa, kaya siguradong tinuturing din ng China ang Pilipinas na isang potensyal na kalaban pag nilusob nila ang Taiwan. Ayon sa mga eksperto, maaaring nais din ng China na sakupin ang Pilipinas upang makamit ang strategic military advantage sa rehiyon. Ang lokasyon ng Pilipinas ay mahalaga dahil nasa pagitan ito ng Pacific Ocean at South China na nagbibigay ng kontrol sa mga major shipping routes. Naniniwala ang mga military analyst na sa pamamagitan ng pagsakop sa Pilipinas, maaari ring magtayo ang China ng mga military base, paliparan at mga pasilidad ng hukbong dagat sa buong kapuluan na magpapahusay sa kakayahan ng China na mabilis na mag-deploy at mag-supply ng mga puwersa nila. Ang pinalawak na presensyang militar na ito ay magbibigay daan sa China na magsagawa ng mas mahusay na pagsubaybay sa mga kalaban nila na pupunta sa rehiyon.
Maraming eksperto na naniniwalang posibleng tulungan ng Russia ang China sa pagsakop sa Pilipinas dahil sa kanilang shared strategic interests. Bukod doon, maituturing din na mayroong alyansa ang dalawang bansa. Determinado ang dalawang bansa na kontrahin ang impluwensya ng Estados Unidos sa rehiyon ng Asia-Pacific at ang Pilipinas bilang mahalagang kaalyado ng Amerika ay isang kritikal na target sa labanang ito ng geopolitics. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga ambisyong militar ng China, pahihinain ng Russia ang presensya ng Amerika at palalawakin ang impluwensya nito, lalo na ang layunin nitong lumikha ng isang multipolar world order. Bukod dito, ang lumalalim na ugnayan sa militar at ekonomiya sa pagitan ng Russia at China ay nagpapatibay din ng kanilang pagtutulungan sa isa't isa. Ang kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng mga joint military exercises, weapons deals, at energy partnerships ay nagpapakita ng matibay nilang alyansa. Ang suporta ng Russia sa pagsakop ng China sa Pilipinas ay hindi lamang magpapatibay sa kanilang pagkakampihan, kundi magbibigay rin ng mga benepisyong pang-ekonomiya at magpapakita ng isang united front laban sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Ang alyansang ito ay isang tiyak na hakbang sa pagbabago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan pabor sa Russia at China. Ganun pa man, maraming military analyst na naniniwalang hindi kailanman matatalo ng Russia at China ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito dahil sa teknolohikal at militar na kalamangan ng Amerika. Ang Estados Unidos kasi ay may pinaka-advanced na armas, isang pandaigdigang network ng mga military base at walang kapantay na kakayahan sa intelligence. Kasama ang mga kaalyado nito, partikular sa pamamagitan ng NATO, ito ay bumubuo ng isang makapangyarihang sistema ng depensa. Ang militar ng Estados Unidos ay mataas ang antas ng pagsasanay at profesionalismo na nagpapalakas pa ng kanilang puwersa. Sa ekonomiya, ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay may malaking kalamangan din. Ang kanilang matitibay na ekonomiya kasi ay sumusuporta sa mataas na antas ng paggastos sa militar at inobasyon. Sa politika, ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay matatag at makakagawa ng pare-parehong epektibong desisyon. Inanunsyo din ng Japanese Maritime Self-Defense Force na magsasagawa ito ng isang naval deployment na kinabibilangan ng 6 na surface ships, submarines at 2 air units upang suportahan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon sa mga eksperto, maraming indikasyon na talagang sineseryoso ng Japan ang posibilidad na lumusob ang China sa Taiwan. Ang pagpapalakas nila ng militar nila ay isang senyales na talagang naniniwala ang Japan na sobrang mapanganib ang China sa kanila at sa mga iba pang bansa sa Asia. Ayon sa mga eksperto, makikita daw talaga na pinapalakas na ng Tokyo ang depensa nila kasi nag-aalala talaga sila tungkol sa pagiging agresibo ng Beijing at lalo na sa relasyon nito sa Moscow. Ang Russia kasi at China ay lumalakas ang kooperasyon. Parehong kalaban yun ng Japan, kaya posibleng baka bigla nilang sabay na atakehin ang Japan. Pag lumusob kasi ang China sa Taiwan, posibleng tulungan ng Russia ang China sa pamamagitan ng pag-atake sa mga military base ng Japan para mapigilan ito sa pagtulong sa Taiwan. Kaso, pag ginawa nila yon, malaki ang posibilidad na magkaroon na talaga ng isang pandaigdigang gera. Ayon sa mga eksperto, nakikita daw ng China ang anumang pagtatangka ng ibang mga bansa na makipag-ugnayan at pagbutihin ang relasyon nila sa China bilang tanda ng kahinaan. Kaya naman, dapat daw talaga ay ipakita ng isang bansa na malakas sila para mag-alangan ang China na atakehin sila. Sinabi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa isang speech na nagpaplano daw silang makamit ang pinataas na kakayahan sa air defenses at iba pang mga pagpapabuti sa seguridad sa susunod na buwan.
Ang kanyang talumpati ay sinundan ng isang pagpupulong kasama ang delegasyon mula sa Kongreso ng Estados Unidos at ilang mga pagpupulong sa pagitan ng tanggapan ng Pangulo at ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, detalyadong tinalakay daw nila ang lahat ng mga plano para sa Hulyo. Ang buwan daw na ito ay maaaring magdala ng mas malaking paglakas para sa Ukraine, partikular sa pagprotekta sa himpapawid at pagbibigay ng tunay na seguridad sa bansa nila. Ang pamahalaan ng Ukraine ay nagkakaisa sa mga prioridad at layunin sa mga negosasyon kasama ang kanilang mga kakampi, lalo na sa Estados Unidos, ayon kay Zelensky. Nagpasalamat din siya sa bipartisan na delegasyon mula sa US House of Representatives para sa pagsuporta sa Ukraine at sa mga panuntunang batay daw sa internasyonal na kaayusan. Bukod doon, nanawagan din si Zelensky sa pamumuno ng Estados Unidos na tiyakin na matatanggap ng Ukraine ang mga long-range weapons, sapat na mga fighter jet at karagdagang mga air defense systems na tinawag niyang mga mahalagang salik na nakakaapekto sa buong kurso ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Zelensky, umaasa rin ang Ukraine na makakamit nila ang progreso patungo sa pagsapi nila sa European Union sa loob ng susunod na buwan at pipirma ng mas maraming bilateral na kasunduan sa seguridad kasama ang mga kaalyado sa Europa.